Samantala, sa panig naman ng Malacanang, nilinaw nito na walang banta sa buhay si dating Pangulong Duterte at pinagtataka nila kung saan galing ang ganitong mga impormasyon. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden? Yes, Alex, hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na magpakita ng ebidensya na magpapatunay na may banta sa buhay ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan ng Presidential Communications Office o PCO ang banta sa buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si FPRRD na nakakulong sa pasilidad ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands ay binisita ng libu-libong overseas Filipino workers mula sa iba't ibang bansa sa Europa, batay na rin sa mga ibinahaging video sa social media ng mga taga-suporta nito. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, nagtataka sila kung saan nakukuha ang ganitong mga kwento. Wala pong katotohanan yan. Una rito ay binahagi ni Vice President Sara Duterte sa kanilang mga taga-suporta na dumagsa sa The Hague para magpakita ng suporta kay FPRRD nitong linggo, March 23, 2025, na baka matulad ang ama kay dating Senator Ninoy Aquino. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Giit naman ni Castro na dapat ay may ebidensya bago magbigay ng ganitong pahayag ang Vice Presidente. Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Nanindigan naman si Castro na may kakayahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamuno sa bansa. Sigaw kasi ng mga taga-suporta ni FPRRD na dumalo sa prayer rally sa The Hague na mag-resign sa pwesto si PBBM. Kung pinag-design po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Dagdag pa ni Castro na mas magiging mahirap kung ang mamumuno sa ating bansa ay may question o hinaharap na mga aligasyon at kontrobersiya, lalo na pagdating sa confidential funds. Alex? Okay, Eden, dahil ang mga dating Pangulo ng Pilipinas ay meron pa rin mga nakatokang mga Presidential Security Command, no, or Presidential Security Group o PSG, batid natin na ang Malacanang bilang Commander-in-Chief ng AFP, meron siyang, meron siyang otoridad para pagsabihan ng AFP, kumusta nga ba? Natanong ba kung ano na nangyari sa mga itinalagang mga tagabantay sa dating Pangulong Duterte, yung mga PSG niya? Alex, yung anggulo na yan, mukhang hindi pa napag-uusapan or na itatanong sa magkabilang panig. Pero dahil nga ang dating Pangulo ay naging humawak ng mataas na pwesto sa bansa, kabilang din siya, gaya ng Vice President, sa meron pa rin dapat na nagsisecure sa kanila mula sa PSC. Pero nung umalis siya dito sa Pilipinas at nung siya ay inaresto sa Ninoy Aquino International Airport at dinala sa Villamor Air Base, walang nakita na mga nagbabantay sa kanya, liban doon sa talagang close security niya na lagi namang kasama, na hindi natin na sigurado kung nakasakay din siya doon sa eroplano papunta ng The Netherlands nang dalhin doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alex. Ayun, baka kasi kung maitanong natin ang Malacanang, baka pwede nila sabihin, hindi magiging magkakaroon ng banta sa buhay ang dating Pangulo dahil nga meron pa rin siyang bantay, di ba? May bantay pa rin mula sa Presidential Security Command.
Yes, Alex, sa susunod na briefing ng Yusek Castro ay itatanong natin yan, nagkukumpirmahin kung meron pa rin bang nakabantay sa dating Pangulo doon sa the Netherlands. Alam naman natin na mahigpit din at walang basta pinapapasok sa detention facility ng ICC. Okay. Panghuli siguro, Eden, dahil nababanggit dito ang pamilya Aquino. Nakatanggap ka na ba ng tugon ng pamilya Aquino with regards ito sa paghalintulad sa dating Pangulong Duterte sa dating yumaong si Ninoy Aquino? So far, Alex, wala tayong nakuhang tugon sa alinman sa miyembro ng pamilya ni dating Senator Benigno Ninoy Aquino Sr. at ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero ang Malacanang, binanggit na nga kanina, bagaman hindi naman yung pinakonstekto ng tanong ng reporter, ay sinabi ni Yusek Castro na medyo malayo yung comparison dahil ang dating Pangulo ay mas ninais na maihalintulad kay Hitler kaysa kay dating Senator Ninoy Aquino Sr. Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin, dyan ho sa Malacanang.